Una sa lahat, kasama ninyo ako sa pagpapahatid ng pasasalamat sa buong pamahalaan ng Denmark at lahat ng mamamayan ng Copenhagen sa paghahanda ng pagtitipong ito. Ang mga desisyong gagawin natin dito ngayon ay hindi lamang makakaapekto sa ating mga sarili, kundi pati sa kabataan at sa kinabukasan ng ating planeta. Halos 7 bilyong tao ang nanonood sa atin. Dapat hindi sila mabigo. Maging tayo ay hindi rin dapat mabigo. Kung nais talaga natin ng tunay na pagbabago, ang tanging paraan ay magsama-sama. Imbes na sabihin, ikaw muna, ay umpisahan nating sabihin, ako muna. Ang usapin hinggil sa pagbabago ng panahon ay dapat lamang mag-umpisa sa paggawa ng ating bahagi at kapag ito ay nagawa na natin, ay saka pa lamang tayo magkakasimula ng isang positibong siklo sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang Korea ay nagpanukala ng pagpapatala ng nama. Ang mekanismong ito ang magpapakilala sa mundo ng mga layuning kusang inilantag ng mga umuunlad na bansa. Ito rin ang magdadagdag ng transparency at pagbibigay upang matamo nila ang kanilang layunin. Ito ay isang paraan upang mahikayat ang mga bansang kumilos ng kusa. Katulad ng ipinangako, pinahayag ng Korea ang layuning pag-aani ng problema. Bilang isang bansa, ay nangako kaming magbibigay ng pinakamataas na pangangailangang nirekomendahan ng pandaigdigang komunidad. Kagaya ng alam nyo, ang ekonomiya ng Korea ay palaging nangangailangan ng enerhiya. Sa nakalipas na 15 taon, tumoble ang produksyon ng greenhouse gas ng Korea. Hindi madaling tumupad ang pangako para sa ganitong bansa. Ngunit pinili ng Korea na mangunaw sa usapan na magbago ng klima. Maraming negosyante ang ilang beses na nagpulong upang makinig sa mga himnaing at pangangailangan ng isa't isa. Sa huli, napagkasunduan naming gawin ito sapagkat makabuti ang pagkilos sa atin at kabutihan ng mundo. Tunay ngang naniniwala akong ang saloobing ako muna ang pinakamabilis na paraan upang sagipin ang mundo. Mga pinuno at mga mamayan ng buong mundo, tayo ay nakasundong bawasan ang produksyon ng greenhouse gas. Ngunit papaano? Maraming mga kuro-kuro at opinyon kung paano ang mabisang pagtugon sa katanungan ito. Kaya rito sa Copenhagen, dapat pagtuunan ang pagsagot sa kung paano mababawasan ang produksyon ng greenhouse gas. Kung tutuusin, kapag isinaalang-alang natin ang pagsulong ng ekonomiya, ang paghanap ng solusyon ay napakahalaga. Sa puntong ito, kinakailangan nating pagtuunan kung paano mababawasan ang produksyon ng greenhouse gas kagaya ng ginawa natin sa pagtugon kung gaano kadami ang dapat ibawas. Sa kaso ng Korea, nagtakda kami ng low carbon green growth bilang bagong pambansang bisyon naming. Taon-taon ang 2% ng aming GDP ay inilalaan sa research and development ng bagong makikilikasang teknolohiya at infrastruktura. Dahil dito, sa katapusan ng isang taon, ang Basic Law on Green Growth ay ipapasa. Gagawin namin ang aming kakakaya upang mabawasan ang produksyon ng carbon. Ngunit maghahanap din kami ng mga makinang magtataguyod ng mga pagsulong, magbibigay ng maraming trabaho at berdeng kinabukasan at umaasa akong maibabahagi ko ito sa inyo. Ito ay isang dahilan kung bakit ang Korea ay magtatayo ng Global Greenhouse Institute o GGGI sa kalagitnaan ng susunod na taon. Ang GGGI ay tutulong sa bawat isa sa atin upang maibahagi natin ang ating galing at kaalaman. Pagsasama-samahin natin ang mga eskolar, siyentipiko at mga leader ng lipunan sa buong mundo na magkaroon ng posibleng solusyon sa ating suliranin. Sa diwa ng pandaigdigang pakikipag-ugnayan, ang GGGI ay maaaring maging global think tank at maaaring maging tulay upang mapag-ugnay ang mauunlad at papaunlad pa lang ng mga bansa.
Kaugnay nito, ang Korea ay handang tumulong sa pagbubukas ng post-2012 regime sa pamamagitan ng pagiging bansang pagdarausan ng COP18 sa 2012. Mga pinagpipitaganan, mga ginoo at binibini, mga mamamayan ng buong mundo. Napagkasunduan natin ang 2 digring layunin. Ngayon ay panahon na upang kumilos. Binigyan tayo ng isang makasaysayang responsibilidad. Huwag nating kalilimutan na kung ano man ang ating gagawin dito ay siyang huhubog sa ating kinabukasan. Ngayon ay panahon na upang sama-sama tayong kumilos.